Bigyan niyo po ako ng wisdom po na may paliwanag ko sa kanilang lahat at may taas po kayo at sana po yung maging aral ay huwag po nilang makalimutan at ingay po nila sa kanilang puso. Panalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit. Ang aking preaching po ngayon ay tungkol po dito sa chapter 16. At ito po ay isang parable na naman ni Jesus. At ako po ay baka mapapansin niyo po na manimit pag-preaching po ay palaging nasa parable po ako. Kasi po ito ay mga aral ni Kristo. At ako po ay parang nawiwili na po ako dito sa mga parables yan po. Then gusto ko po talaga magbigay ng tamang doktrina sa inyong lahat. Mga kapatiran, dito sa ating simbahan po. Gaya po ako na kayo po ang kasama ko dito at hindi sa ibang simbahan na kung tanong ko. Ang hilig ko po. Doktrina, ang unang natin, ito po, umpisa na po natin, hanggang 12 lang naman po ito. Pakibasa po at mauna po ako. And he said, also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him. And the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. That when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write 50. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write 80. The Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they may receive you. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitations. He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. And therefore we have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches. And ye have not been faithful in that which is another man's. Who shall give you that which is your own? Tapos na po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa parables na ito. At sana po yung paliwanag ko po sa kanila. Ang ibig sabihin nito at ang message po. Kaya mailagay ko sa kanilang puso. At sana po kayo po ang may taas. Panalangin po sa pangalan ng Jesus. Panginoon, ladies and gentlemen,
brothers, sisters, yung parables nito ay para sa ating lahat po ito. Lalo na yung may mga family na po, ano, kagaya po sa amin, mga nanay, tatay na. At, pero lahat po sa atin, kahit bata pa po tayo, bata po tayo, ay ako nga din po itong doctrine of Jesus. Okay, basahin mo na po sa number 1. And he said unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Kayo po ba ay ano ba kayo? Accustomed or nakakita na ba kayo ng steward? Anong ibig sabihin steward sa Tagalog? Meron ba kayong katiwala? Maraming ano dito. Sa akin, may alam ako na ibang salita nito. Mayordomo. Alam niyo ba yung mayordomo? Yung katiwala din to, di ba? Kaya lang, sa isang bahay, maraming katulong, merong isang mayordomo doon. Siya ang kumbaga sa isang tindahan, yung malaking tindahan, merong mga sales lady, siya ang namamahala doon sa mga sales lady na yun. No? Ito namang steward, siyang malimit nito ay namamahala sa isang bahay or malalaking establishment na merong namamahala. Usually, isang tao lang to. No? At ito daw, steward nito na narinig ng amo na parang hindi magandang palakad, no? Accused him that he had wasted his goods. Ibig na alagaan yung mga ari-arian niya dahil nga pinaalaga niya kasi steward nga siya doon. Abay, inaaksaya. Kaya siyempre, hindi maganda to sa isang no? Bakit maglalagay ng isang taong katiwala na yung mga ari-arian mo ay ibig na pangalagaan, abay inaaksaya, no? Siyempre, ayaw natin yun. Ngayon, sa second verse, sabi, and he called him and said unto him, how is it that I heard this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Ito po ang masaklat dito, no? Yung steward, wala pong kaalam-alam, walang kakabog-kabog, no? Kaya iba sa atin, ganun din. Akala natin, basta lang tayo nabubuhay dito sa mundo, no? Di natin alam na darating ang araw ay tatawagin tayo ng Panginoon. Haharap tayo sa last judgment. Yun po ang pinakamasaklap, no? Nabubuhay tayo dito sa mundo. Ayan, kamukha nitong steward, hindi niya alam na sasabihin sa kanya ng Panginoon doon na give thy account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Yun mo yun? Hindi niya akalain na gano'n siya, no? Nabubuhay siguro siya ng napakasarap ng buhay niya. Ha? Bunga dito, bunga doon, bili na kung ano-ano. Sila, akala niya, gano'n-gano'n lang ang buhay. Ayun, bigla na lang balitaan ng amo niya na, abay, inaaksaya yung mga ari-arian mo. Darating ang araw, wala na. Ha? Lugi. Kaya tinawag ngayon siya ng Panginoon. Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Napakahirap po nun, no? Application nga po nito sa ating spiritual na buhay. Marami pong, kahit nalalaman nila na gano'n niya sa huli, haharap tayo sa last judgment, parang hindi po nilalagay sa ayos, no? Parang, bakit po itinli yun? Mabait naman ng Panginoon, mahal naman niya tayo, lahat tayo mahal niya, lahat ay anak ng Diyos, gano'n mga turo ng iba, no? At malungkot po doon,
Mali po yun. Ha? Meron tama doon, merong mali. Kaya, kawawa yung mga napupunta sa maling doktrina po, no? Yun ang dapat inaano ng iba, inaalala o inaalang-alang. Bakit napunta sila sa mga ganun na paniniwala? Ang Panginoon ay mahal tayong lahat, anak tayo ng Diyos lahat. Mali po yun. Yeah? Kaya pag nagsosurvey tayo, tinatanong natin, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Nag-iisip sila, no? Ibig sabihin, tayo hindi nila alam. Anak na tayo ng Diyos lahat. Nag-iisip pa, ano po? Kaya ito, sinasabi nga dito, stewardship. Kailangan, alam natin na dating ang araw, aharap tayo sa judgment ng Panginoon. Ayan. Dito sa third verse naman, then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. Malungkot, nangyari. Nung sabihin sa kanya ng Panginoon na, give me your stewardship. Sa Tagalog, ay, bigyan mo nga ako ng ano mo, mga ginawa mo, ha? Listay mo, ebidensya na ginagawa mo dito, ano yung gagawa mo? Ano mo nga, ilatag mo nga sa maayos sa papel yan. Makita natin kung pwede ka pang maging steward o hindi na. Yun. Napakahirap po yun, no? Ay kung paano kung nilustay mo nga yung mga ari-arian ng amo mo. Ano mangyayari? Sigurado. Fired. You are fired. Paano ngayon? Buhay. Napakahirap. Kaya, dito sa number 3, the steward said within himself, bulong-bulong yung nakauhan siya. Ano kaya ito? Napakahirap ito. Hindi ko kaya maghukay. Alam niyo po ba yung maghukay? Sabihin, magtatanim siya, maghuhukay siya ng mga, sa bukid, para makatanim ka, maghuhukay ka, lupa. Napakahirap nun, lalo na kung matanda na siya. Kasi, parang dito sa usapan na to, matagal na po siya naging steward, kaya tumanda na siya na gano'n nangyari. Dumating ang araw na bigla na lang siya mga sinabihan, give me your accounts. Sabi niya, ano to? Pag tinanggal ako ng Panginoon sa pagiging steward ko, saan ako mapupunta nito? Hindi ko kaya maghukay, hindi ko kaya magtanim. At lalo na hindi ko kaya maglimos. Napakahirap nga naman buhay na to. Maglilimos pa tayo, hindi mo tayo mukhang pulubi. Kaya nga tayo naghihirap, nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo para magkaroon ng magandang trabaho. Tapos, biglang ganito na lang. Hihingan tayo ng accounts. Tapos ay mali pala yung ginawa natin. Pinilustay natin yung ari-arian ng amo natin. Eh kung sa spiritual buhay naman natin, hindi tayo, sabi nga doon sa, natin, sa member verse natin, the man that, begit the spirit, shall, that a man that I sow in the flesh, shall in the flesh reap corruption. Baka ganito yung ginawa nitong steward na to. Kaya pulo reap in the flesh niya. Kaya, ang nangyari sa kanya, corruption in the last, sa huli. Ang mangyari sa kanya, kawawa talaga. Kaya naisip niya, ano gagawin ko ngayon? Pag tinanggal na ako ng amo ko, mapupunta ako ngayon sa labas, maghahanap ako ng hanap buhay ko, saan ako titira? Kawawa. Maghuhukay ba ako? Hindi ko kaya to. Kahit mo manghingi, lalong nakakahiya naman to. Nakaisip ngayon siya ng paraan. Sabi niya, number 4, I am resolved what to do, that when I am put out of stewardship, they will receive me into their houses. Kaya, nakaisip ngayon siya ng paraan. Ay, tanong na yung paraan na naisip niya. Yung paraan niya yun, naisip niya na ang gagawin niya nito para
Pag inalis siya sa pagka-stewardship niya, ibig sabihin, tinapon na siya sa labas. Doon na siya sa, wala na siya sa pagka-stewardship. Pag nawala na siya doon, nakaisip siya ng paraan na kung paano, na kahit na sinipa na nga siya, abay may pupuntahan siya. Meron siyang titirahan. Kaya mag-isip-isip siya. Ano gagawin ko? Hindi naman ako piling magtupay, magtanim. Nakakahiya naman maging pulog eh. Nag-isip-isip ngayon siya. Magandang gawin. Ito, magandang gawin to. Ito na yun sa verse 5, sabi. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my Lord? Ayun, yung pa doon naisip niya, no? Ganito pala naisip niya, sabi niya, ang dali lang pala ito. Mas maganda. Ang gagawin ko, eto, tawagin ko isa-isa, yung mga may utang sa amo ko. At yun nga, tinawag niya nga, isa-isa. Sabi niya, ikaw, may utang ka sa amo ko, di ba? Magkano ang utang ko? Ay, utang mo sa aking amo. Yun. At sinanong niya naman yung, sinabi niya naman dito sa verse 6, and he said, 100 measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and set down quickly, and write 50. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write 80. Ayun, ito po yung naisip niyang paraan. No? Ano bang klaseng pag-iisip to, no? Talagang siya, wala. Ayaw na nga maghukay, hindi niya na daw kaya. Nahihiya naman siyang maging punobi, ayaw niya maghingi. Kaya ito naging solusyon niya, no? Ang ginawa niya, tinawag niya ngayon yung mga customer niya, yung mga may utang sa amo niya, tinanong, magkano ba utang niyo? Ikaw, magkano ba utang mo? Sabi ng, ano po 100 measures of oil. Ha? Sabi niya, okay, maupo ka nga at kunin mo yung kasulatan. Sabihin mo, ilagay mo dyan na ang utang mo ay 50 lang. At bayaran mo, ayos na, wala ka ng problema. Ha? At yung isa naman, ganun din, tinanong. Sabi ako, meron din akong utang, 100. Sabi niya naman, okay, kunin mo rin yung kasulatan mo. Baguhin mo yun, lagay mo 80. Ibig sabihin, ginabahan po yung utang. Pero kailangan bayaran. Ay, natuwa po yung mga customer. Sabi, aboy, natuwa. Bigla ako naka-discount. Pero kung ilan customer yun, binigyan niya ng discount lahat, no? Binigyan siya ng discount 50, binigyan niya ng discount ng 20. Ay kung ilang tao yun may utang, tuwan-tuwa sa kanya yung mga tao kasi nakadiskwento ta. Ngayon, yan yung iniisip niya para pagkat sinipa na siya, wala na sa steward, itong mga tao to malalapitan niya. Sabihin niya, Mas, hindi ba gusto mo? Diyan naman ako sa iyo. Titira. Steward naman ako dyan sa iyo. Dahil nabigyan naman kita ng pabor. Di ba? Yun. Kaya sabi niya, maganda ito. Ayun, ginawa niya na nga. Ano nangyayari? Kaya sabi ni Jesus dito, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are ending generation wiser than the children of light. Ito po yung comment ni Jesus, no? Hindi niya sinasabi na mali yung hindi niya sinasabi na maganda yung ginawa, no? Hindi yun. Hindi yun ang binigyan niya ng halaga, no? Ang binigyan niya halaga dito, yung kung paano nag-isip yung steward. Maganda yung nagawa niya na pinag-isip niya ng mabuti, ang naisip niya na yun nga, gumawa siya ng paraan para sa kanyang kinabukasan. Yun. Pero yung ginawa niyang nandaya siya, hindi yun ang sinabi ni Kristo dito. Hindi yun ang dapat nating malaman. Ay, bigyan ng halaga. Hindi yun ang tinutukoy niya dito. Ay, hindi yun ang aral na gusto niyang iparating sa atin. Ang gusto niyang aral iparating dito sa atin,
ay yung kung paano nag-isip yung steward, no? Kung paano ginawa niya ng paraan yung kanyang problema na pag dating ng araw na wala na siyang magiging steward niya, yung may titirahan pa rin siya. Yun. May tatanggap sa kanya, at least, hindi siya magiging di ba? Yung walang-wala na, mukhang kawawa. Ginawa niya ng paraan na pag sinipa na siya, meron siyang matutuluyan. Yun. Kaya sabi ni Jesus daw, and the Lord commended the unjust steward. Unjust pa rin ang sabi sa kanya. Kasi wala nga hindi just yung ginawa niya. Na bigyan niya discount yung mga customer nila. Siyempre, sino ba naman pandaraya itong ginawa niya na ito eh. Ha? Hindi siya honest dito. Pero siya ay clever, wise, no? Sa Tagalog, na mautak, no? Yung ginawa niya na yun para sigurado siya na pag nawala na niya siya ng ka-steward, meron siyang lalapitan, no? Yun ang naman dito na naman ni Jesus na pagka-wise ng steward. Dito sa number 9, and I say unto you, make yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they will receive you into everlasting habitation. Ayun nga po, sinasabi ko na ayaw ni Jesus yung ginawa niya na niloko niya ang mga amo niya, pero yung pag-iisip niya, pagkagawa niya ng solusyon na siya ay magkaroon ng magandang kinabukasan doon sa kanyang pupuntahan, halimbawa yung salvation niya, o siyempre yung pag nawala na siya ng trabaho, mapupuntahan siya. Yun ang gusto ng Panginoon doon. Yung pag-iisip niya. He that is, kaya sinabi niya ito sa verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. And therefore you have not been faithful and unrighteous mammon. Who will commit to your trust the true riches? Ayan, ibig sabihin naman po nito, sa Panginoon po, ang pera at mga bagay-bagay, yun ang huli, no? List. Hindi yun ang sa kanya, yung big time, big deal, no? Hindi yan dapat natin bigyan ng importansya sa buhay natin, lalo na sa spiritual. Like, malimit tayo kasi, naiingit tayo pag makakita tayo, uy, ganda-ganda ng kotse. Sana magkaroon din ako nun. Pero sa Panginoon, hindi yun ang big deal, no? Sabi nga, may sabi ba sa, ano ba yung verse natin, memory verse natin, sabi, sabi doon, seek the kingdom of God first, and the rest shall follow unto you, shall be added unto you. Yun nga po, seek the kingdom of God first. Yun ang number one priority po ng Panginoon. Seek the kingdom first, kingdom of God first, and the rest shall be added unto you. Ibig sabihin po, yung mga pera, possession, at mga bagay-bagay, list lang puro sa kanya yan. Kaya sinabi niya dito, if you are faithful and he that is faithful in that and which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Ibig sabihin, pagkakatiwalaan sa mga bagay na yung sa kanya na hindi nga big deal yung list ng mga bagay-bagay, mga taga-ari, mga pera. Pagkakatiwalaan po daw tayo dun, pagkakatiwalaan din tayo sa mga bagay na malalaki, which is sa Panginoon, yun ang mga bagay tungkol sa kanyang pagkaharian. Ano po? Yun ang kanyang priority, kaharian.
Kaya, we must be faithful not only in the least. We must be also faithful and much in which is the kingdom of God. Okay, number 11, if therefore you have not been faithful in the righteous mammon, who will come to your trust? The true riches. And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Ang ibig sabihin po nito, siya po nakalagay, which is another man's. Ibig sabihin po nito, lahat ng pag-aari natin, lahat ng mga possessions natin, mga binigay po sa atin, hindi po sa atin yun. Sa Panginoon po lahat. Ha? Sa Panginoon lahat po yun. Lahat ng makikita nyo, no? Binigay lang sa atin ng Panginoon yung pahiram. Ha? Kahit na buhay natin. Hindi atin. Diba? Nasa memory verse na naman yun. Your life is not your own. Diba? Hindi na-memorize natin yan. Your life is not your own. Ha? Utang lang natin sa Panginoon yun. Kaya, ha? Talagang lahat. We live for Christ. We die for Christ. Lahat sa Kanya. No? Wala na. Mga possession. Sa Kanya lahat. Napakayaman po talaga ng Panginoon. No? Hindi natin pwedeng sabihin natin, mayaman siya, no? Ganito. Mayaman siya. Wala. Wala sinabi sa Panginoon yun. Ha? Kaya tayo, wala tayong talagang dapat lapitan, no? Wala. Panginoon, ultimate po talaga siya. Sabagay, sinabi naman, you are the Alpha and the Omega, no? Wala. Lahat tayo dapat talaga sa Panginoon. Dahil sinabi niya na po yun. And if you have been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Ngayon, ito po ang talagang message ito, no? Sa ating verse na to, ang pinaka-message po talaga, yun, we are going to give an account, no? Give an account ng ano? Yung ating mga possession, lahat yun, ating oras, your time, no? We will give an account for that. Kung saan natin ginagamit ating oras, nag-accel lang ba tayo? At saka yung, siyempre, yung ating influence, influence natin sa bawat isa. At lalo na yung may pamilya na, we are steward ng ating mga anak. Kailangan natin huwag tatalikuran yung responsibility natin sa ating mga anak. Habang sila ay lumalaki, ginagabayan natin sila. Lalong-lalo na, tama yung dinadala nyo dito sila sa simbahan. Wala nang ibang lugar na makapagbibigay sa kanila ng tamang doktrina, ng tamang pagtuturo, kundi dito lamang sa church. Kaya, salamat ako sa mga pamilya, sa mga parents na dinadala nila rito yung kanilang mga anak. Dahil ako na-observan ko sa aking sarili, ganun nga. Bakit may mga taong sobra hirap? No? Bakit? Bakit meron ganun? Kasi po, nilalikuran nila yung responsibility nila. At hindi nila talaga kinakilala si Panginoon. Pero alam nila, pero tinatalikuran nila, hindi nila kayang sundin. No? Hindi nila kaya o kaya ayaw. Kaya ang iba, pag sinusolve natin, sasabihin nila, ay, hindi ako. Hindi na una. Parang ayaw, no? Pero actually, alam nila po yun. Pag pinasok nila to, spiritual tayo kasi. Pag pinasok ko nila, hindi nila kayang talikuran yung kanilang mga kasalanan. Kaya po tayo, huwag tayo mahihiya. Lalo na pag nagsosorry. Kasi tayo po ay spiritually, tayo po ay ginawa ng Panginoon na maging sa kanila. Maging daan para sila ay maligtas. Na yan naman talagang utos sa atin. Na pag tayo ay matalino na, may alam na tungkol sa doktrina, dapat ipamaghagi natin sa kanila. Yun.
At napakalaking bagay po yan. Hindi mo naman. Napakalaking regalo po yun. Sino ba magbibigay ng regalo sa kanila kundi tayo? Ha? Nilalapitan na sila, niregaluhan pa, tapos re-reject niyo pa nila. Saan ba yun? Kaya ito po yung message yan. Meron po tayong pananagutan bawat isa sa atin. Sa magulang, sa anak nila. Tayo, biyang mga datihan na dito, matagal tayo sa church, may responsibility din tayo dito sa mga kapatiran natin ng mga bata pa. No? Kailangan din natin silang arugain dito po sa salita ng Diyos. Bigyan gabay, bigyan aral, at nakakaawa naman po na ang iba ay napapariwara. Napupunta kung saan. Kamukha po nga natin yan. Ngayon may nangyari. Ayaw po natin mangyari yun. Pero nangyayari pa rin. Kasi nga po, ang buhay ay may gira lagi po yun. Yung flesh at saka yung spiritual. At pag hindi natin natanggap or kinagkulang po tayo sa spiritual advice, o kamukha nito, nagtitula tayo sa simbahan. Pagka hindi po sila nagabayan ng tama, yung gera, yung laban po sa kanilang katawan, natatalo po yung spiritual. At napupunta sila doon sa kamunduan. Which is, satanic po yun, evil. Yun po yung gera sa atin. Araw-araw po yung gera yun. Lagi natin pinipili yun. Kaya kung kulang po tayo sa spiritual, puro karnal po ang naiisip natin, wala mangyayari po. Kailangan surrender po tayo talaga sa Panginoon. Surrender ourselves to Him. Wala pong mangyayari kung tayo po ay magdudulong-dulungan. Lean to our own. We have not to lean on our own understanding. Ano? Dapat alam po natin na tayo ay nagkukulang sa mga ganung bagay. Kaya kailangan hilingin natin sa Panginoon na gabayan tayo sa araw-araw at bigyan tayo ng kalakasan na palunin natin yung mga evil spirit na kalaban natin yun sa araw-araw. Okay. Meron pa pala sa maliban sa yung third na ako tapos yun. He that okay na, tapos na. Meron pa pala. Itong sinabi nga dito, diba? Another month. Sinabi mo na rin na lahat ng bagay ay sa Panginoon. Ngayon, yung pagbibigay naman sa church, no? Yung ibang tao, pag merong blessing, may blessing sila, no? Mabigyan sila ng kayamanan, kaunting pagpapala. Akala nila sa kanila na lahat yun. At sasabihin niya, bibigyan naman ako sa church, bibigyan ako ng 10%. Itong nanahit na tira dito, akin na to. Tama yun, nagbigay ka nga ng 10%, nagbigay ka sa church, nagbigay ka para sa Panginoon. Pero yung natitira, sa kanya pa rin yun. Hindi yun sa iyo. Dahil sabi nga, lahat ng bagay sa kanya yun eh. We are just steward. Tayo ay nag-ano lang tayo, nangangalagaan lang tayo ng mga pinahiram niya sa atin. Binigay niya sa atin. Alagaan natin yun. Hindi atin yun. Tama yun. Sabi, pinanganak tayo wala. Uuwi tayo ng wala. Ano mang binigay sa atin, pahiram lang yun. Pag namatay tayo, wala tayo nun. Kaya mas maganda, i-share natin yung mga blessings sa atin. Yun lang po. Kasi ang iba, ganun nga, nangyayari. Akala nila, at meron na sila, sa kanila lahat yun. But actually, pahiram lang yun. Mas maganda, ibahagi nyo yun. Mas masisiyahan ng Panginoon dun. Kasi, tayo ay nabubuhay, hindi lang para sa atin. Sabi niya nga, mabuhay tayo
para kay Kristo. Mamatay tayo para kay Kristo rin. Walang nabubuhay para sa sarili lang niya. Ha? Tama yun. Lahat tayo ay dapat may pananagutan sa isa't isa. Bakit hindi nyo naisip? Ay, niwala naman ako. Bakit walang pakialam sa kapitbahay ko? Ha? Di ba sinabi niya yun? Love your neighbor as yourself. Napakahirap, no? Pero yun po talaga ang gusto ng Panginoon. Kaya wala pong Panginoon po talaga po. Grabe po ang ano niya. Kaya ang iba hindi pa handa po doon. Hindi handa. Kaya pag sinusulwi natin, ay, pas muna kami dyan. Nakakatanaw po, nakakaawa. Hindi po ba? Kasi akala nila, araw-araw natin silang lalapitan. Hindi naman. Sabi ko nga, hindi po kami araw-araw umiikot dito. Swerte niyo po at nadaan kami dito. Ngayon, tatanggalin niyo po kami. Naisip ko ito. Ano wala ko, parang obligado po. Ay talagang obligado kayo. Kasi inutos din po sa amin yun eh. Kami sumusunod lang sa kanya. Sino ba yun? Kasi sa talaga po mga tao ng pagka, hindi po talaga spiritual. Walang kaalam-alam po doon. Sino ba ang utosan nyo? Hindi wala mo nagbabasa ng Bible. Ha? Ayan po ang pinahanap sa atin ni Kristo. No? Na kailangan lapitan natin yun. At talagang pag naglapit po kayong ganun, magtataka ka. Bakit sinabi ni Kristo na ikutin lahat ng mundo hanggat sa abutin nyo yung lahat kaduluduluhan? Bakit? Kasi mga tao po talaga, no? Ignorante pa po pagdating sa religion na sa mga aral niya. Kaya kailangan po natin talaga ano yun. Okay? Salamat po sa magandang doktrina po. At sana po huwag niyo pong kalimutan yung ating mga na-share sa inyo. Salamat po at God bless.